Isa ka ba sa mga nakakaranas ng petsa de peligro? Hirap ka ba at problemado mag-budget sa kakarampot na natira mula sa iyong sahod? Sa araw na ito, ating mong pag-uusapan ang mga ilang hacks at best advice kung paanong paraan ang maaaring gawin sa ganitong sitwasyon at kung paano rin ito maiiwasan. Panoorin po natin to. Payday is life, pero petsa de peligro is realness. Paano kung ang perang mayroon sa'yo ay nasa critical level na? Aray ko! Naghihingalo si wallet, ano nga ba ang dapat gawin? Sweldo na ba? Ay hindi pa nga ni. Paano nga ba tayo makakasurvive para mapagkasya ang natitirang pera? Ang petsa de peligro ay financial challenge lang. Kaya ngayon, alamin ang mga hack para sa petsa de peligro survival edition. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Mga ka-RSP, ating mga kasama ngayong umaga, si Ma'am Ria Rica Franca, isang Associate Financial Planner, Rise and Shine, and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning, Doc Fifi and Sir Audrey. Bakit Doc Fifi? Prof. Soon to be. Ginawa ko to siya. Hindi, Doc. sige go. Okay, ito Ma'am Ria, kayo po ay isang financial expert. Matanong po namin, paano ba maiiwasan tong tinatawag na petsa de peligro? Ayan, palagi po nating naririnig yan, no? Especially pagkasweldo, parang few days after, parang ramdam na ng mga tao, ay, petsa de peligro na. So, paano po ba ito maiiwasan? Dapat po, familiar tayo with the basics, no, of personal finance. So, yun po yung una natin pwedeng gawin. Ano po ba yung inclusion ng personal finance? Number one po, dapat meron tayong income kasi wala naman tayong pwedeng i-budget kung wala tayong income. Pangalawa po, yun nga, we start to learn how to budget wisely. No? And the third is after budgeting wisely, learn how to save, and then eventually, pag mag-move up tayo, start to learn how to invest and protect our money. Anak, kulang yung pera ko kasi pambili ng pamalengke. Anak, kailangan ni bunso. O kaya, ay, napagod ako this week, deserve kong bumili ng gantong cellphone. Marami mga justifications kapag ikaw ay may pera. Pero paano kung wala talagang pera? I mean, onti lang yung sinasahod mo, tight yung budget mo kasi maraming umaasa sa'yo, marami kang gustong bilhin. That's a very good question po, no? And valid siya kasi alam naman natin yung income dito sa Pilipinas. Pero meron pong posibleng gawin. Usually, ang sinasabi is magtipid. Okay. Pero hindi po sapat na nagtitipid lang eh. So we could do pagtitipid and pagkakaroon ng additional na income stream. Okay. So, first with pagtitipid is we can, first halimbawa, no, petsa de peligro na, talagang kulang na and ang tagal pa ng sweldo. So, number one is to be able to know magkano ba yung available budget natin at the moment. Okay. Kailangan maging realistic tayo, hindi yung bahala na si Lord. Hindi pwedeng palaging ganun, ano po? So, we have to know magkano ba yung talagang available budget at the moment. And then identify what are the essentials. So, focus natin and prioritize the essentials lang. And if kung pwede nating i-postpone or i-cut off muna yung non-essentials, like for example, iba yung Netflix, hindi naman siya necessary. Hindi naman tayo mamamatay kung walang Netflix, di ba? Or Spotify. No? So, yung mga ganung bagay pwede either i-postpone or i-cut off po. And then, after that, yun po, pwede tayo magdagdag ng side hustle. Hindi naman natin kailangan umalis sa existing natin na work. Pwede namang on the side, like sa work. I'm sure marami naghahanap dyan ng yung mga food, di ba? So, yes, mas mura ganun. kasi pagbaba mo ng building, mas mahal ang mga bilihan sa karinderya. Yes. So, yung mga ganyan po maliliit na bagay, no? Diskarte. So, find a solution for an existing problem na at the same time, ikaw po ay hindi ka, kumbaga, additional income for you. May theory ako, Profi. Pwede bang ito po isang habit, nagiging habit na kahit tumaas na yung sweldo nila, kahit magkano pa yung sweldo nila, yung talagang ginagastos talaga, tapos nasanay na kumbaga sa paparating na sweldo, talagang inuubos nila yung kanilang pera. At totoo po yan, Sir Audrey. Actually, minsan, hindi pa sinusweldo, kumbaga, ginastos na yung pera. No, minsan nagkakaroon ng ganung habit. And yes, totoo po, naging habit kasi nagkaroon ng kultura na deserve ko to. Di ba po? Narinig natin yan. Deserve. Yung mga hashtag, deserve ko to. Pero, afterwards, yung consequences naman, doon naman nahihirapan, no? Kasi deserve mo now,
consequences later, hirap ka later. So ito po siguro yung pwede nating i-break na wag nating gawing excuse yung deserve ko to para kumbaga magkaroon ng additional stress din po kasi to mentally para sa atin eh. Kung ngayon happy ka, no, parang naging retail therapy, di ba? Kasi stress ka sa work o sige shopping ka, no? Kahit wala pang sweldo, sinwipe mo na yung card mo. Pero pagdating nung bill, pagkita mo ng statement of account mo, stress ka na hindi na nakaka-happy. One day millionaire. Oo, Yun. kaya dapat may disiplina talaga, di ba? Yes. Pero syempre, pinaka-aim kasi natin dito, financial freedom, hindi pong gagastos ka na alam mong hindi ka mag-worry na, ala, baka mawalan ako ng pera. Someday sana, di ba? Pero ngayon kasi ako, I myself, during the time I was working as a call center agent, yung mga critical wallet days kami tinatawag, or petsa de peligro. Alam mo yung kapag marami kang pera, ang gastos mo. Pero pag konti na lang yung pera mo, ang tipid mo. Ayun, so ganun yung nangyari sa amin to the extent na para natuto na ako na kailangan maging disiplinado. Well, we wanna know ano mga tips sa pagbabudget para ma-make sure na hindi natin maranasan ang critical wallet or petsa de Petsa de peligro days. Yeah, that's a very good question po, no? Kasi parang mararamdaman natin ay kailangan kong mag-budget, pero petsa de peligro na. So maganda na prior to that, we prepare ourselves. So yun nga po, we go back to the basic. Before tayo, ako po ito, you know, isa din sa naging practice ko. Kasi before, ganyan din ako, may experience din ako na pagka sweldo, ubos biyaya, no? Pagka naubos na, sobrang tipid naman. So, ang ginagawa ko po, I don't go to the supermarket or sa mall nang kakakuha ko lang ng sweldo. Kailangan iuwi ko siya. Kailangan budgeted na siya. Prior to me going to, lalo na pag sale, lalo po ngayon yung double-digit sale, no, 8.8, 'di ba? Yung mga ganyan. So malapit na. So lista muna lahat ng kailangang bilhin before tayo pumunta sa mall para alam natin na kung magkano yung pera natin and ano yung dapat pagkagastosan natin. Taasan na sana ng mga kumpanya yung mga sahod. O ito, habol ko lang nga, Prof. Bilang panghuli. Ito, naranasan ko dito years ago. Matagal na panahon na nung nagtatrabaho pa ako. So, ina-expect mo, eto na lang ang pera mo, sakto lang, eto na, sa sweldo ka na. Ang problema, may mga nangyaring delayed ang sahod. So, Ayun. walang-wala ka na. Ay. So, paano po yan? Maraming makaka-relate sa akin dito. Okay. Mahirap po yung tanong ni Sir Audrey. Well, mas maganda po sana kung meron tayong emergency fund. No? Yun, emergency fund. So kung hindi pa kayo nakakapagsimula, simulan na po natin. Kasi mahirap na emergency mo, hihingi ka ng tulong dun sa ibang tao, emergency fund naman nila yung magagalaw. Oo, So si hanggat Mars. maaari, wag iwasan po natin. Mars, yung ganun. pautang. Yeah. Pero, ang pwede natin gawin kasi, parang, di ba may 50, 30, 20 na tinatawag? Yes, opo. Okay, so 50 yung For the necessity, Okay, 30 is for, for the savings. and then 20 is for the emergency. Or kapag, pag yung- gusto mong bilhin. Yes, Okay. yung 30 po, pwede natin siyang hatiin sa emergency fund, savings for long-term expenses, Okay. like gusto mo mag-ipon for a new couch, no? Gusto mong bumili ng kotse eventually. Tapos 20, kailangan meron din for ourselves kasi mahirap naman yung nagpapakandahirap kang mag-work, tapos hindi mo na-enjoy. So parang walang satisfaction. Sana sapat mula sa gastos sa araw-araw na papunta sa trabaho at sa mga expenses sa bahay. On that note, maraming salamat sa pagbibigay ng hacks and advice. Walang iba na kasama natin ngayon. Of course, Miss Ria Rica Franca, isang Associate Financial Planner. Thank you so much. Maraming salamat, ma'am. Thank you po.